Samahan niyo ako gumawa ng full fondant 2/3 cake for today's video. Magandang buhay mga kananay cakes! Bagong bake nga itong ating moist chocolate cake. Pero tingnan niyo naman, moist na agad siya. Bago ko pala siya tinanggal sa pan, ay naresto muna ito sa freezer na mga 1 hour. Pakita ko sa inyo yung technique ko kung paano ako mag-cut gamit ang bread knife. So, ang ginagawa ko po dito, kinakat ko muna siya paikot para meron akong pattern na susundan bago po siya iiwain doon sa pinakagitna para pantay yung kanyang kalalabasan. O, diba? Ito pala yung ating bottom tier at ang size niya ay 8 inches in diameter by 6 inches naman yung height niya. O, diba malaking cake siya? Full fondant nga po itong ating cake pero ang ginamit ko po ditong filling ay whipped cream na nilagyan ko po ng mocha for added flavor. Ayoko po kasi na ganache yung i-filling ko tapos cover mo pa ng ganache. For me po kasi mas nagko-complement yung mocha filling and malalasahan talaga at ma-appreciate nila yung ating pinaka base cake or yung pinaka tinapay natin. And para hindi rin po maumay yung kakain itong ating cake kasi doon sa pinakaloob mismo ay may malalasahan silang ibang flavor bukod doon sa chocolate. Amazing! Naglagay na rin pala ako dito ng sago straw para magsilbing support doon sa ating pinaka top tier para po hindi siya lumundo lalo na kapag ibibiyahe na. Kung baga sa bahay, ito po ay pundasyon para hindi masira at masecure natin yung stability nitong ating cake. At this point po mga kananay cakes, nagko-cover na ako dito ng water ganache. Ito po yung gamit ko kasi sobrang manageable talaga niya and there are things na kinukonsider ko talaga. Number 1 dyan yung nakatipid tayo kasi water nga lang po yung hinalo natin. Pangalawa ay hindi siya ganun katamis. Tatlo ay hindi po siya mabilis mapanis. Unlike kapag may halong cream yung ating ganache ay maiksi lang po yung kanyang shelf life. Pang-apat ay mabilis po siyang mag-set. Kahit hindi mo na po siya ilagay sa ref, ay kusa na siyang nagsiset habang ini-scrape mo po itong ating water ganache. So, ang technique dito, kailangan mabilis po tayong mag-cover ng ganache. Ulit-ulit lang po talaga yung process na ito hanggang sa mapakinis na natin siya. And for the recipe, sa 1 kilo na chocolate bars, naglagay lang po ako dito ng 1 cup of water. Almost 2 kilos nga yung nagamit ko ditong water ganache and nakakover po ako dito ng 8 by 6 at 6 by 5 inches na cake. Medyo makapal nga yung pag-cover natin ng ganache dito kasi hinabol natin yung ibang side na tabing. Amazing! As you can see mga kananay cakes, nagpapahid na po ako dito ng vegetable shortening para po kapag finlatin na natin itong fondant ay hindi po siya didikit sa ating working table. Sanitize na po natin yung ating counter and I make sure po na malinis po itong ating kamay bago natin lamasin yung ating fondant. Uy, sana all nilalamas. Uy, green-minded yarn. Sadya nga pong hindi ako nagsusuot ng gloves kapag gumagawa ako ng fondant kasi mas gusto ko na-feel yung texture niya. Di ba mas masarap ang masa ng fondant kapag nakakamay kasi feel na feel mo talaga kaysa doon sa may bar. Uy, wag green. Dahil one man team nga lang ang nanay cakes nyo ay hindi po tayo pwedeng magsuot ng gloves. Kasi lahat ng kailangan ko ay ako rin yung nag-aabot. So every time na may hawakan ako na something dyan ay naguhugas po agad ako ng kamay. Kesa naman po sa naka-gloves ako tapos kung ano-ano naman yung hinahawakan ko then hindi naman po ako makakapaghugas doon. Kasi nga hindi ko maramdaman kung anong meron doon sa ating gloves, diba? Eh kapag bare hands lang, konting lagkit na maramdaman ko ay hugas agad ako ng kamay niyan. So mas malinis siya compare mo doon sa naka-gloves. Mas maiiwasan po natin yung tinatawag nilang cross-contamination. Anyways, yung una ko palang kinoveran dito is yung top tier natin na white fondant. So, inuna ko po yan kasi po black itong ating bottom tier and para na rin po hindi mahawaan ng black color yung plain white fondant natin. Bilis no, na-assemble na agad natin yung bottom tier. Oh, magic! Nagkamali nga ako sa pag-flip nitong ating top tier kasi instead na sa body ng cake ako humawak ay napahawak po ako doon sa bottom part niya. Kaya ayan ang ending ay nagkaroon ng chocolate yung ating kamay dyan at sa kasamaang palad nga ay nagkaroon din ng stain yung ating white fondant. Kaya naman nung nailagay ko na yung ating top tier ay dali-dali nga ako naghugas ng kamay. Fast forward, malinis na ulit yung ating kamay at nakikita nyo, dinidiin-diinan ko lang yan kasi para ma-make sure na maayos yung pagkaka-stack ng ating top tier doon sa ating bottom tier. Sa mga fellow home bakers ko na expert sa pagpo-fondant, pahingi ako ng tips nyo, paki-comment down below kung ano ang remedyo kapag po nagkaroon ng stain yung inyong white fondant. Dito kasi ang ginawa ko ay naglagay ako dito ng shortening tapos ng cornstarch para kahit papano ay matabunan ko pa yung stain ng chocolate and
hindi naman siya nag-work naglighten lang siya ng konti, pero at least hindi na siya ganun ka-messing tingnan. Nawa ko na nga advance yung mga topper neto, and ayan, matigas na rin siya. Nilagay ko lang pala siya sa may bigasan para mawala yung kanyang moisture. And para maalis yung puti-puti dun sa ating black fondant, ay nag-brush lang po ako dyan ng water. Yung sakto lang para hindi naman mag-moist yung ating black fondant. Sobrang tagal nga bago ulit ako nagko-order ng full fondant, ay medyo nangangapa na naman ang Nanay Cakes yung sa paggawa nito. Lalo na ito pala ay may non-edible printed topper ang details niya. So nahirapan po akong isipin talaga kung paano ko ba madidikit yung printed topper niya sa fondant. Bobo yarn! Sinasanay na nga ako sa soft icing na kapag printed yung kanyang details ay diretso dikit na lang. Unlike dito sa fondant na kailangan mo palagyan ng edible glue or di kaya ng water para lang madikit siya. Diyos me, yung water lang pala ang sagot mga me! Ewan ko ba, hindi ako nakapag-isip talaga ng maayos that day. Umaga na to mga 6 p.m. And then sabi ko, ano kayong gagawin ko para dumikit lahat na lang sinubukan ko. Gana, soft icing, scotch tape, kung ano-ano pa. Frustrate na nga ako kakaisip dahil hindi nga gumagana yung brain cells ko kasi siguro dahil na rin sa pagod. Tapos, uyat kasi nga magdamag kong ginawa itong cake na to. Kasi ayaw ko naman siya gawin ng 2 hours before bago ng delivery. Kasi gusto ko nga maayos kong maibigay itong cake na to sa ating client. Kasi suki na nag-order nito. And syempre, mahal ang fondant, diba? At saka matrabaho siya, matagal-tagal siyang gawin. Mauti gawin ang fondant. Kaya, advance ko ginawa talaga ito. And para naman, syempre, hindi nakakaya sa client na maliit yung ating cake. Tapos, bigla na lang ako napapray kay God na, God, help me please. Malapit ang delivery time. And then, hindi ko alam, bigla kong ginrab na lang yung aking cellphone. Kasi syempre, nag-film ako, diba? Nagalang sign ni Lord para masagot ko yung aking problema. Tapos, ayan, good thing nakita ko na online si Aya and Tegang. Naku, napakagaling sa fondant nito. Makita niyo yung mga video niya, ang gaganda ng mga cakes niya, and ang galing din niya mag-drawing sa cake. Kaya panoorin at supportahan niyo talaga si Aya and Tegang. Buti na lang talaga tag-reply ito si Aya and Tegang na sabi ko, "Me, help me please. Paano ba madidikit ito sa full fondant yung non-edible printed topper?" And then sabi niya, "Me, i-brush mo lang ng water, basahin mo yung mismong fondant, tapos saka mo idikit yung printed topper." And it works talaga naman. Sobrang saya ko at nabunutan ako ng tinik sa dibdib talaga nung nag-work yung sinabi niya. Thank God talaga kasi ang bilis ng response siya doon sa aking panalangin. Amazing! God is good talaga all the time, and palagi ko nga siyang nararamdaman talaga sa tuwing lumalapit ako sa kanya. Laging answered prayer talaga. Thank you so much po, me and Dagang, sa pag-assist sa akin. And thank you so much Ma'am Janica sa palaging pag-order. And thank you sa suporta at sa tiwala dito sa EDH. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye! Hey, it's me.